Ang ako ay biyayang tinatanggap ko, sabay sinasakatuparan. Natatangi ang aking pagmemeron sapagkat ako lamang ang maaaring maging ako. Dito ko matatagpuan ang aking sarili, ang aking bukasyon, ang aking kaligayahan. Hindi nagiging ako kapag wala akong inaako. Bagkus, hindi makukuha sa panggagaya ang aking katuparan o hindi ito maaaring itakda ng iba. Nakabatay ito sa malalim na pakikiugnay sa aking sarili, sa aking karanasan at sa aking mga ugnayan. Kaakibat ang aking walang hanggang paghahanay at pagpili sa kung ano ang mahalaga para sa akin at sa mga mahalagang sa akin. Hindi ito isang tuwid na landas, ngunit gabay sa pamumuhay. Magandang araw o magandang gabi. Ngayon ay tatalakayin ko ang thesis na nagsasabing ang ako ay biyayang tinatanggap ko sabay sinasakatuparan. Sa unang tingin, parang simple lang ito, pero kung pag-iisipan, sinasabi ng pahayag na ang pagkatao ko ay hindi lamang basta-basta umiiral. Ito ay regalo at sabay ay tungkulin na dapat kong paghandaan, akuin at paunlarin. Ito ang magiging sentro ng aking paliwanag. Kapag sinasabing biyaya, nangangahulugang may ibinigay sa akin na hindi ko na maniningi. Buhay, kalayaan, talino, kakayahang magmahal at magpasaya. Pero hindi ako natatapos sa pagtanggap lang. Kailangan ko itong isakatuparan. Gamitin ang aking buhay ng may saysay at direksyon. Sa klase, natutunan natin na ang tao ay may kalayaan at responsibilidad. Dito pumapasok ang pananagutan. Kapag hindi ko inako ang sarili ko, ako rin mismo ang mawawala sa direksyon. Sinasabi ng thesis, natatangi ang aking pagmemeron sapagkat ako lamang ang maaaring maging ako. Walang ibang pwedeng mabuhay ng buhay ko. Walang ibang pwedeng tumanggap ng mga tungkulin, pangarap, o hamong nakalaan sa akin. Dito pumapasok ang aral natin tungkol sa personalismo. Ang tao ay natatangi, walang katulad, at hindi pwedeng palitan. Kaya, ang pagkatao ko ay hindi pwedeng kopyahin, ipasa o ipagpalit. Hindi nakukuha sa paggagaya ang katuparan. Isa ito sa mga pinakamahalagang bahagi ng thesis. Hindi ko matatamo ang tunay na ako kapag ginagaya ko lang ang iba. Maaaring sundin ko ang uso, ang dikta ng lipunan o ekspektasyon ng pamilya. Pero kung hindi ito galing sa tunay kong loob, magiging hungkag ako. Ang pagiging ako ay hindi produkto ng pressure, comparison o imitation. Ito ay produkto ng malayang pagpili at pagkilala sa sarili. Ang sarili ay nabubuo sa karanasan at ugnayan. Mahalaga rin sa thesis ang sinasabi tungkol sa ugnayan at karanasan. Hindi ko nalalaman ang sarili ko kung wala akong naranasan at wala akong nakasalamuhang tao. Sa buhay, ang karanasan ang nagturo kung ano ang mahalaga. Sa buhay, ang ugnayan ang nagbubukas ng mga oportunidad para magmahal, umunawa, at magbago. Sa buhay ay ang sariling pagninilay ang nagkahulugan sa lahat ng ito. Ang tunay na ako ay unti-unting lumilinaw habang pinipili ko kung paano ko tatanggapin
ipapaliwanag at isasabuhay ang lahat ng nangyayari sa akin. Sabi sa thesis, dito ko matatagpuan ang aking sarili, ang aking bukasyon, ang aking kaligayahan. Ibig sabihin, habang inaako ko ang sarili ko, ang aking talento, kahinaan, ugnayan at layunin, unti-unti kong natatagpuan ang aking bukasyon, ang tawag para maging ako. At doon ko rin mararanasan ang tunay na kaligayahan. Hindi lang saya, kundi sense of fulfillment. Ang pakiramdam na ito, dito ako tinatawag, dito ako nagiging totoo. Hindi tuwid na landas, mahalagang tandaan ang huling bahagi. Hindi ito isang tuwid na landas, ngunit gabay sa pamumuhay. Ang pagbuo sa sarili ay may pagkaligaw, pagkakamali, pagdududa, at may pagbabago. Hindi ito isang diretsyong kalsada, pero ang mahalaga ay ang patuloy na pag-aako at patuloy na pagpili kung ano ang mabuti at mahalaga. Ito ang tinatawag sa etika na moral. Ang proseso ng unti-unting paghubog sa sarili bilang mabuting tao. Sa kabuuan, para maging totoong tao, tanggapin ang sarili bilang biyaya. Pangatawan, ang buhay at kalayaan. Tuklasin ang natatanging misyon. Huwag mabuhay sa panggagaya. Makipag-ugnayan sa kapwa at sa mundo. At araw-araw na piliin kung ano ang mahalaga. Hindi ito madaling proseso, pero ito ang tunay na gabay sa pamumuhay. Kung inaako ko ang sarili ko, doon ko mahahanap ang aking bukasyon at doon ko rin mararanasan ang tunay na kaligayahan. Sa klase na to, malinaw na ang naging direksyon ng mga aralin tungkol sa pagkatao. Ang tao hindi lamang nilalang na nabubuhay, kundi isang may layunin, malaya at may dignidad. Isa sa mga pinakamahalagang natutunan natin ay ang konsepto na ang tao ay biyaya. Pinapakita nito na ang ating buhay, kakayahan at pag-iral ay hindi lamang basta-basta ibinibigay, kundi may kalakip na kahulugan, obligasyon. Hindi tayo nabubuhay upang umiral lamang, nabubuhay tayo upang isakatuparan ang ibinigay sa ating potensyal at pagkatao. Kasama nito ay ang pag-aaral tungkol sa kalayaan at pananagutan. Sa klase, madalas nating binabalikan ang tunay na kalayaan ay hindi lamang ang kakayahang gawin ang gusto, kundi ang kakayahang pumili ng mabuti at paninindigan ng pinili. Ibig sabihin, ang bawat aksyon ay may bigat at paghubog sa sarili. Dito pumapasok ang konsepto ng pagiging responsable at pananagutan, hindi lamang sa sarili kundi sa iba at sa mundo. Isa sa mga natutunan ko din ay ang personalismo. Tinuturo na ang bawat tao ay hindi kayang palitan o may kanya-kanya tayong kwento, karanasan, talento at mga pangarap na hindi pwedeng ipagpalit o gayahin. Dito lumalabas ang kahalagahan ng pagiging totoo sa sarili. Natututunan natin na ang tunay na pag-unlad at katuparan ay hindi nakukuha sa paggagaya o pangungopya.
Ang pagkatao ay hindi nagmumula sa labas. Ito ay umuusbong mula sa malayang pagpili, sariling pagninilay, pagkilala sa sariling kakayahan at limitasyon. Mahalaga rin ang papel ng karanasan at ugnayan sa pagbuo ng ating pagkatao. Natutunan ko sa klase na hindi nakikilala ang ating sarili sa pamamagitan ng pag-iisa. Kailangan ng ugnayan sa pamilya, kaibigan, lipunan, at maging sa mga karanasang masaya, masakit, paghihirap, o mapagpalaya. Ang bawat karanasan ay nagturo ng isang leksyon at bawat relasyon humuhubog sa kung paano natin naunawaan ang kabutihan, pag-ibig, paggalang at halaga ng buhay. Dahil dito, ang paghubog sa sarili, relasyon, nabubuo tayo sa pakikipag-ugnayan sa mundo. Sa huli, natutunan din natin ang paghubog sa sarili ay hindi tuwid na landas. May mga pagkakamali, pagdududa, pagbagsak at pagbabago. Pero ito ay natural sa tao. Ang mahalaga ay ang patuloy na pagbangon, pagninilay at pagpili sa kung ano ang mabuti. Kaya ang lahat ng mga konseptong ito, biyaya, kalayaan, pagiging natatangi, ugnayan, karanasan, bukasyon, at kaligayahan ay nagiging gabay sa pamumuhay. Muli, ako si Dan Maiko Ubaldo from BSCPE. Magandang araw po.